Istorya Tagalog Horror Stories. Taga saan ka nga ulit? Tanong kay Luna ng may-ari ng mansyon na si Bernadette. Banayan magsalita ang babae at palagi ding nakangiti, kaya naging ganado siya sa pagharap dito. Taga Lingayen po ako, sa may Pangasinan po ma'am. Gaano ka na pala katagal sa pagiging kasambahay? 8 years na po. 5 taon na po ako doon sa unang bahay na pinagsisilbihan ko. Tapos 3 taon naman po doon sa huli. Bali, ito na po yung pangatlong beses ko po ma'am. Bukod sa paglilinis, ano pa ba ang alam mong gawain sa bahay? Marunong din po ako magluto ma'am. Yun pong amo ko sa huling bahay po na pinapasukan ko ay may karinderya po sila. Madalas ako rin po yung kasama nila sa pagluluto doon. At bukod doon po ma'am, marunong din po ako mamalansya, maglaba at mag-alaga ng mga bata. Willing ka bang magstay dito? Tapos pwede kayong umuwi tuwing may long holiday at saka kapag Christmas at New Year season. Sure po ma'am, wala pong problema. Pagkatapos ng interview na iyon, ay natanggap na agad si Luna sa mansyon. Kaya kinabukasan din ay nagbalik siya dala ang isang maleta at ang isang bag na naglalaman ng kanyang mga damit. 3 silang katulong doon, 4 naman silang lahat sa bahay, kasama na ang kanilang amo. Bago nga siya magsimula sa trabaho, nakakwentuhan pa niya si Ma'am Bernadette habang nag-aayos siya ng mga damit. Doon niya nalaman na byuda na pala ito at namatay ang kanyang asawa sa isang aksidente. Masyadong naging masakit ang pangyayaring iyon kay Bernadette, kaya hanggang ngayon, 10 taon na ang nakakalipas ay wala pa rin itong naging bagong asawa. Hindi na ito muling nag-asawa pa mula nang mawala ang asawa ni Bernadette na si Grego. Ganoon ito kamahal ang lalaking iyon, kaya hanggang ngayon ay nagluluksa pa rin ito. Nakakalungkot po pala nangyari sa inyo ma'am. Kahit ako, pagluluksaan ko rin ng ganyan yung isang taon na naging sobrang mahalaga po sa akin. Marami pang sinabi si Bernadette sa kanya tungkol sa iba pa nitong mga problema, na kahit nandito na ang lahat ng yaman at karangyaan, hindi pa rin ito ganap na masaya sa kanyang buhay. Doon niya napagtanto na medyo mahina ang loob ng babae at madali itong maapektuhan ng mga hindi magagandang bagay sa paligid. Naging maayos ang unang taon ni Luna sa mansyon. Nakasundo niya ng husto ang lahat ng mga kapwa katulong, pati na rin ang kanilang amo. Sa hardin ng mansyon, marami siyang tinanim na mga bulaklak na sobrang nagbigay ng kakaibang kulay sa kanya. Sobrang natuwa sa kanya ang kanyang amo. Ang isa nga sa mga bulaklak ay inilipat niya sa paso at idinisplay sa kwarto ng kanyang amo dahil labis iyong nagustuhan ni Bernadette. Birheng bulaklak po ang tawag dito ma'am. Kaya po to tinawag na ganoon dahil wala pang nakakagalaw rito at hindi rin po ito pwedeng hawakan. Oras po kasi na hawakan nyo mismo yung bulaklak, mamamatay na po siya. Ganoon po ito kaselan. Ang pwede nyo lang pong hawakan dito yung kanya pong ugat. Ang kagandahan po rito ay napakabango niya. Nagsasabog siya ng matinding halimuyak sa lugar kung saan siya tinanim. Tuwang-tuwa si Bernadette sa bulaklak na iyon. Mas lalo pa ngang bumango ang kwarto ng kanyang amo mula nang dalhin niya ang bulaklak doon. Dati itong nasa hardin pero dahil sa kakaibang bango na ibinibigay nito, naisipan ng babae na ipalipat ito sa kwarto. Pagkatapos ay magtanim na lang daw siya ng panibagong ganito para sa hardin. Sa loob ng buwang lumipas, maraming nagbago sa mga buhay nila sa mansyon. Karamihan ay magaganda naman, gaya na lamang ng amo nila.
Nagulat na lang sila nang may kasama ng lalaki si Bernadette sa pag-uwi nito. Gwapo ang lalaki, matangkad, mistiso at halatang mataas ang pinag-aralan. Ang isa pang kagandahan dito ay napakabait din ito gaya ng kanilang amo. Hindi ito marunong tumingin ng mababa sa kapwa. Palangiti rin ito at palabati. Magaan kausap at hindi sila nakakaramdam ng hiya tuwing kasama nila ito sa bahay. Isang araw nga, nagkausap silang muli ni Bernadette habang naghuhugas siya ng mga pinagkainan. Ang amo naman niya ay kasalukuyang umiinom ng tsaa. Ma'am, sigurado na po ba kayo kay Luis? Tanong ni Luna dito. Luis kasi ang pangalan ng bagong lalaking kinakasama ng kanyang amo. Alam mo Luna, napakabait din niya. Lahat ng hinahanap ko sa isang lalaki na dati kong nakita kay Grego ay nakita ko sa kanya. Siguro ito na yung tamang panahon para buksan ko muli ang puso ko. Wala namang sigurong masama kung iibig akong muli Bata pa naman ako, diba? 36 pa lang ako. Hindi pa naman siguro huli ang lahat para sa akin. Tumango lamang si Luna dito. Naiintindihan ko po ma'am, pero paano na po si Sir Grego? Kahit na matagal na po siyang wala, parang nakakalungkot naman kung tatalikuran niyo lang siya. Kung napapanood man niya yung mga nangyayari ngayon, hindi kaya nalulungkot din po siya? Dahil alam po niyang malapit niyo na siyang bitawan at kalimutan. Hindi naman sa ganoon Luna. Hindi ko naman kalilimutan ang lahat ng alaala ko kay Grego. Mananatili siyang may puwang sa puso ko habang buhay. Ang sa akin lang naman, bilang isang babae, pangarap ko ring magkaroon ng makakasama hanggang sa pagtanda. Kahit nga magkaanak ay gusto ko pa. Hanggat maaari sana, ayokong tumandang dalaga. At sa tingin ko, si Luis na ang makakapagbigay nito sa akin. Hindi na sumagot si Luna sa pagkakataong iyon, pero mababakas ang nagbabagang galit sa kanyang anyo. Isang galit na pilit niyang itinatago. Kinabukasan, habang nagdidilig ng mga halaman sa hardin, ay bigla na lang nakadinig ng mga ingay si Luna. Sinundan niya ang mga ingay hanggang sa dalhin siya ng pandinig niya sa kinaroroonan ni Luis. Kasama nito ang isa sa mga katulong na si Norma. Nagulat siya sa kanyang nakita. Magkayakap ang dalawa at base sa paraan ng pag-uusap nila, parang matagal na silang magkakilala. Tinalasan ni Luna ang mga mata at ang pandinig. Nagtanong si Norma kay Luis kung hanggang kailan pa ba ito magpapanggap. Sumagot naman si Luis na hanggat hindi pa daw niya nakukuha ang buong tiwala ni Bernadette sa kanya. Sumagot naman si Norma at sinabi nito na mukhang nakuha na daw ni Luis ang tiwala ni Bernadette dahil tuwing silang apat na lang daw ang naiiwan, si Luis daw lagi ang bukang bibig ng kanyang amo. Halatang masaya ang kanyang amo dahil nakilala niya si Luis. At syempre, labis na raw niya itong pinagkakatiwalaan. Sumagot na lang si Luis ng hindi pa siya gumagawa ng move para sa akin Kailangan makasigurado muna ako ng buo ang tiwala niya para lumaki ang chance ko na makapasok sa kumpanya niya at magkaroon ng mataas na posisyon. Kapag nakapasok ako sa kumpanya niya, magiging madali na ang plano nating dalawa. Makukuha na natin ang lahat ng yaman niya. Kaya konting tiis na lang, Norma. Nakikita ko na sa atin umiikot ang kapalaran. Wika ni Luis kay Norma. Hindi makapaniwala si Luna sa mga nadinig. Sindak na sindak siya at bago pa siya mahalata ng dalawa ay mabilis na siyang nagtago at dahan-dahang naglakad pabalik sa hardin. Hindi niya akalaing may ganoon palang lihim na itinatago ang lalaking ito at kasabwat pa nila ang isa sa mga katulong na makatirin pala. Muli namang
Namuo ang galit sa anyo ni Luna. At nang gabing iyon, medyo sumama ang pakiramdam ni Bernadette kaya't hindi ito nakapasok sa trabaho. Siya naman ang kusang kumilos para mag-alaga at magpainom ng gamot dito. Habang nakahiga ang matanda, lihim niyang ginagalaw-galaw ang ugat ng birheng bulaklak hanggang sa muli itong magsabog ng matinding halimuyak. "Ma'am, pagkatapos niyo pong kumain na, inumin niyo na lang po yung gamot niyo dito." Huwi ka ni Luna sa kanyang amo. Nagpasalamat naman si Bernadette kay Luna. Iniwan na ni Luna ang kanyang amo pagkatapos iyon dahil may gagawin pa siya sa kusina. Hindi pa kasi tapos ang mga trabaho ni Luna ng mga oras na iyon. Mag-isa namang naiwan si Bernadette sa kanyang kwarto. Kahit mainit pa ang katawan, medyo gumaan naman ang pakiramdam niya dahil sa matinding halimuyak na inilalabas ng birheng bulaklak. Hindi lang ito mabango, nakagagaan din pala ito ng karamdaman. Nasambit ni Bernadette sa kanyang sarili na sobrang bango naman daw habang hinihintay na lang na lamunin siya ng antok. Nais na niyang magpahinga para bukas ay mawala na ang kanyang lagnat. Ngunit bago pa siya tuluyang makatulog, bigla siyang nakarinig ng boses at sinabing, "Hanggang doon na lang ba, Bernadette?" Nagulat siya at napatilat. Ganoon na lamang ang pagkasindak niya nang dumapo sa refleksyon ng salamin ang mga mata niya. Nakita niyang nakatayo doon ang mahal na birhen. Walang kapantay ang taglay nitong kagandahan ngunit itim ang suot nito. Itim din ang makeup nito sa muka. Para itong isang reyna na nagmula sa kailaliman dahil sa ayos nito ng mga oras na iyon. "Mama Mary?" sampit ni Bernadette. Kamukhang kamukha kasi iyon ng magandang rebulto ng mahal na birheng nabili niya sa Quiapo at isa sa mga display niya rito sa kanyang kwarto. "Hanggang doon na lang ba ang pagmamahal mo kay Grego? Kalilimutan mo na ba siya para lang sa bagong lalaking nakilala mo ngayon? Hindi mo ba iniisip ang masayang alaalang idinulot sa inyo ni Grego noong nabubuhay pa siya? Basta mo na lamang ba siyang tatalikuran at bibitawan ngayon porket may iba ka na? Ganyan ka bang klaseng babae, Bernadette?" Tila na ni Nermon ang sabi sa kanya ng mahal na birheng nakaitim. Sinabi ni Bernadette na hindi raw niya gustong saktan ang damdamin ng mahal na birhen at mahal daw niya si Grego. Pero patay na daw ito at kahit anong gawin daw niya ay hindi niya na makikita o mararamdaman ang pagmamahal niya sa kanya. Hanggang sa alaala na lang daw siya makikita. Wala naman daw sigurong masama kung bubuksan niyang muli ang kanyang puso para umibig sa iba. Deserve naman daw niya siguro ang panibagong tao na makakasama niya hanggang sa pagtanda. Isang malaking kahangalan. Hindi mo na nirespeto ang damdamin ng isang patay. Ano na lang sa tingin mo ang magiging reaksyon ni Grego sa'yo? Alam mo ba na doon sa aming langit, hanggang ngayon ay mahal na mahal ka pa rin niya. Palagi ka pa rin niyang binabantayan, Bernadette. Palagi siyang humihiling na sana ay magkaroon siya ng panibagong buhay para makasama kanyang muli. Walang araw na hindi kanya minahal kahit nung nawala siya. At lalong hindi nagbago o nabawasan ang nararamdaman niya sa'yo kahit na nasa kabilang buhay na siya. Ako mismo ang saksi sa pagluluksang naramdaman niya sa pagkawalay sa'yo. Tapos, ganito na lang ang ibabalik mo sa kanya, Bernadette. Uwi ka na mahal na birheng nakaitim kay Bernadette. Hindi na nakasagot pa ng pagkakataong iyon si Bernadette. Napahagulgul na lang ito ng iyak habang nanginginig sa takot ang katawan. Sa labas naman ng kwarto ay lihim na nakikinig si Luna habang nagsusuklay ng buhok sa maharot na paraan. Kinabukasan, gumaling na sa lagnat si Bernadette kaya muli na itong nakapasok sa trabaho. Silang tatlong muli ang naiwan doon para gawin ang kani-kanilang mga trabaho. Habang abala si Luna sa sariling ginagawa,
lihim niyang pinagmamasdan ang mga kilos ni Norma. Napansin niyang palagi nitong hawak ang cellphone at tila may kausap. Alam niyang si Luis iyon. Mukhang naglalandian na naman ang dalawa nang hindi nalalaman ng kanilang amo. Nang sumapit ang gabi, muling bumisita si Luna sa kwarto ng amo para painumin ito ng juice. Bigla kasi itong nagpatimpla sa kanya at sa mga sandaling iyon ay kaharap nito ang laptop at may tinatapos na mga paperworks. Habang abala sa pagtatrabaho ang babae, palihim niyang ginagalaw-galaw muli ang mga ugat ng birheng bulaklak. Muli iyong nagsabog ng matinding halimuyak na lalong nagpagaan sa dibdib ni Bernadette. Maya-maya pa, bigla itong nakarinig muli ng boses. Hindi ka dapat nagtitiwala sa lalaking iyon. Nagulat si Bernadette nang muling makita si Black Mama Mary sa harap ng salamin. Nakatayo pa ito sa likuran niya, pero tuwing lilingunin niya ang likod ay wala siyang ibang nakikita kundi ang katulong na si Luna na abala naman sa pag-aayos sa kanyang aparador. Nagsalita si Bernadette ng patanong kung ikaw ba yan, Mama Mary. Sumagot naman ang Mama Mary sa kanya at sinabing, bakit ka nagtitiwala sa lalaking iyon? Alam mo kung sino ang tinutukoy ko, Bernadette? Nagtanong naman si Bernadette kung sino. Sino pa ba? Walang iba kundi si Luis. Bakit mo binigay agad ang tiwala mo sa kanya? Unang tapak pa lang niya sa kumpanya mo, binigyan mo na agad ng mataas na posisyon. Hindi mo ba alam kung ano ang binabalak ng lalaking iyon sa iyong kumpanya? Tinanong naman ni Bernadette si Mama Mary kung bakit niya ito pinagdududahan. Mabait naman daw si Luis at siya lang ang muling bumuhay sa kanyang puso. Sumagot ang Black Mama Mary kay Bernadette at sinabing hangal. Hindi mo kilala kung sino ang buwayang pinapasok mo. Baka nakakalimutan mo, Bernadette. Ako ang mahal na birhen. Isa ako sa pinaka nakatataas sa langit. Kaya alam ko rin ang mga mangyayari. At yang si Luis na iyan, mayroon siyang itinatago sa iyo na siguradong hindi mo kakayanin kapag nalaman mo. Kapag natuklasan mo ang tungkol doon, mas matinding sakit pa ang idudulot sa iyo ng lalaking iyan kaysa sa pagkamatay ni Grego. Sumagot naman si Bernadette at nagtanong kung bakit ito sinasabi ni Black Mama Mary sa kanya at wala naman itong ginagawang masama sa kanya si Luis. Si Luis na lang daw ang minamahal niya ngayon dahil ngayon na lang siya ulit nagmahal. Hindi na napigilang umiyak ni Bernadette. Gusto mo talaga makita kung ano ang nakita ko, Bernadette? Sige, humarap ka ngayon sa salamin at ipakikita ko sa iyo kung ano ang mas masakit na katotohanang dapat mong malaman. Humarap nga si Bernadette doon at biglang nagbago ang vision niya. Nakita niya doon na magkayakap sina Luis at ang katulong niyang si Norma. Nadinig pa niya ang usapan ng dalawa tungkol sa pagpapanggap ng lalaki para makapasok sa kumpanya niya at unti-unting manakaw ang lahat ng kanyang yaman. Sindak na sindak si Bernadette sa kanyang napanood at hindi siya makapaniwala. Seryoso po ba ito, Mama Mary? Totoo po ba itong nakikita ko? Bakit, Bernadette? Masakit bang masampal ng katotohanan? Lahat ng nakita mo sa salamin ay totoo. Iyan ang ginagawa ng lalaking iyan at ang magaling mong kasambahay tuwing wala ka dito. Papayag ka ba na lokohin ka na lang nila ng ganito? Wala ka bang gagawin para sa sarili mo? Hahayaan mo na lang bang paglaruan ka ng dalawang iyan? Lumaban ka, Bernadette. Maghiganti ka. Manakit ka ng tao kung kinakailangan at saktan mo sila. Uwi ka ng Black Mama Mary kay Bernadette. Habang kausap ni Bernadette ang itim na birhen, hindi na nito namalayang nagdudugo na ang mga mata at ilong ng puo ng birhen na nakadisplay sa kanyang kwarto. At habang humahagulgol sa pag-iyak ang kanyang amo, lihim namang napatitig dito si Luna. Pagkuway, nilapitan nito ang babae at mahigpit na niyakap.
Yumakap din si Bernadette habang yumuyugig pa rin ang mga balikat sa labis na emosyon. Lihim na namuo ang nagbabagang galit sa anyo ni Luna na hindi kalaunan ay nasundan na makahulugang ngiti. Sa pagdaan ng mga buwan, patuloy ang pagpapakita ng itim na birhen kay Bernadette. Madalas itong magpakita tuwing gabi sa kwartong iyon. Marami itong ipinapakitang mga vision tungkol sa mga bagay na ayaw nitong makita. Hindi na iyon kinakaya ng utak ni Bernadette hanggang sa dumating ang araw na tumamlay na ito at hindi na gaanong nakakapasok sa trabaho. Bukod sa napapadalas na ang absent ito ay palagi na rin itong nagkakasakit. Lagi na lamang itong ipinagpapahinga ni Luna sa silid ni Bernadette. Siya na ang nag-aalaga palagi sa kanilang amo para maibsan ang sakit na nararamdaman nito. Palagi niya itong pinapaamoy ng halimuyak ng birheng bulaklak. At tuwing gabi naman, doon muling nagpapakita ang itim na birhen para pagpakitaan itong muli ng mga vision na lalo pang sumisira sa utak nito. Hanggang sa isang araw, tuluyan na ngang nasira ang bait ni Bernadette. At nang gabing iyon ay pinatay niya ang katulong na si Norma sa pamamagitan ng pagsaksak. Nadamay pati ang dalawang katulong na walang kamuwang-muwang. Habang hawak nito ang kutsilyong may bahid ng dugo, ay pinaupo ito ni Luna sa kama at muling pinaamoy rito ang halimuyak ng bulaklak. Muli na namang lumitaw ang itim na birhen sa salamin. Sinabi nito sa kanya na, "Alam mo ba ang susunod na mangyayari sa iyo, Bernadette?" May pinakitang muli itong vision sa babae at napanood ni Bernadette kung paano siya nakulong dahil sa pagpaslang niya sa mga katulong. Si Luis pa mismo ang nagpakulong sa kanya. Matapos niyang makulong ay tuluyan nang naangkin ni Luis ang kanyang kumpanya. Nakita pa niya kung paano niya pinatay ang kanyang sarili sa loob ng kulungan dahil sa labis na depresyon. Matinding takot at puot ang lumukob kay Bernadette ng mga sandaling iyon. Sumigaw ito at pumalahaw na parang bata. "Nakita mo na ang mangyayari sa iyo, Bernadette. Kaya kung ako sa iyo ay unahan mo na ng kamatayan at paslangin mo na ang sarili mo. Iyon na lang ang tanging paraan para hindi mo maranasan ang lahat ng nakita mo. Kapag pinatay mo ang sarili mo, makikita mo nang muli si Grego sa kabilang buhay. Muli kayong magkakasama. Siya lang ang tunay na nagmamahal sa iyo hanggang ngayon, Bernadette. Kayo lang ang dapat sa isa't isa." Nanuot hanggang sa loob ng kaibuturan ng utak ni Bernadette ang sinabi ng itim na birhen. Kaya naman ang gabing iyon, ginamit ito ang sariling patalim para laslasin ang leeg at saksakin ang sariling dibdib. Nagpatiwakal nga ito. Tuwang-tuwa naman si Luna sa nangyari at sa wakas, nagtagumpay din ang plano niya. Si Bernadette ang panibagong biktima sa kanyang modus. Namamasukan siya bilang katulong sa maraming bahay at nilalason niya ang utak ng kanyang mga nagiging amo gamit ang birheng bulaklak para paslangin ng mga ito ang kanilang sarili. Ang itim na birheng bulaklak ay may kakayahang gumawa ng iba't ibang ilusyon sa utak ng tao, lalo na sa mga dumadanas ng kahinaang loob at matinding problema. Ang kahinaang loob na iyon ang sinasamantala ni Luna para umayon ang lahat ng pangyayari sa kanyang mga plano. Doon niya nakukuha ang yaman ng mga ito at kapag natapos ng pagnakawan ng mga amo, ay lilisanin niya ang bahay at muling gagamitin ang halimuyak ng birheng bulaklak para baguhin ang takbo ng realidad at mawala ang bakas ng pagka-involve niya sa mga kakaibang pangyayari sa bawat bahay na pinasukan niya. Iyon din ang ginawa niya ng gabing iyon sa mansyon ni Bernadette. Iniwan niya ang mansyon at handa na siyang umuwi muli sa kanilang probinsya, dala ang mga kayamanang ninakaw sa kanyang amo. 3 taon na nakalipas, isang panibagong bahay ang napasukan ni Luna. Inutusan siya ng caretaker na umakyat sa silid ng magiging amo niya. Naghihintay raw ito sa kanya at doon din daw gaganapin ang interview sa kanya.
Umakyat nga siya sa naturang silid at pagkabukas pa lang niya ng pinto ay bumungad sa kanya ang isang eksena. Nakita niyang nakaluhod at taimtim na nagdarasal ang isang babae sa harap ng rebulto ni Buddha. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Istorya Tagalog Horror Stories.